Adisibaba Fairy Tales, mga kwentong pambata, si Little Red Riding Hood. Sa kagubatan, nakatira ang isang maliit na batang babae at ang kanyang ina. Tuwing aalis ang batang babae, lagi niyang suot ang pulang pamandong na ginawa ng lola niya para sa kanya. Kaya ang bansag sa kanya ay Little Red Riding Hood. Bisperas ng bagong taon. Habang naghahanda ang kanyang ina sa kusina, lumapit si Little Red Riding Hood. Nanay, masaya ako. Magbabagong taon na. Pupunta ba si Lola ngayong gabi? May sakit ang lola mo. Baka hindi siya makarating mamaya. Gumawa pa naman ako ng mga biskwit. Eh di, ihahatid ko na lang yan sa bahay ni Lola. Hindi anak, sobrang maginaw. Dito ka lang sa bahay. Ako na ang maghahatid nito. Igagawa ko na rin siya ng tsaa para mabilis siyang gumaling. Ako na lang po, nanay. Sige na. Marami ka pang dapat gawin, di ba? Babalik din ako agad. O sige, basta magsuot ka ng pangginaw. Agad niyang sinuot ang pulang bota at pulang pamandong. Kinuha niya ang basket na inihanda ng kanyang ina at umalis na. Huwag kang lilihis sa daan at umuwi ka bago magdilim. Opo, nanay. Napakalamig noon. Nababalot ng niebe ang buong kagubatan. Masaya namang naglalakad si Little Red Riding Hood. Sa liblib ng kagubatan ay may isang mangangaso. Hinahanap niya ang lobo na pumapasok sa mga tahanan upang manguha ng pagkain. Hindi ko akalain na mag-isa lang ako ngayong bisperas ng bagong taon. Kaya dapat ay mahuli kita ngayon, mailap na lobo, para naman mas masaya ang pasok ng bagong taon para sa lahat. Kinatatakutan ng mga taga-baryo ang lobo na ngayon ay nasa gubat at naghahanap ng mabibiktima. Ayoko talaga sa tagniebe. Hindi ako makakahanap ng makakain. Samantala, sa paglalakad ni Little Red Riding Hood, napansin niya ang isang batang gasel sa kakahuyan. Nanginginig sa lamig ang batang gasel. Kawawa naman siya. Ginaw na ginaw. Nais ni Little Red Riding Hood na makatulong. Ngunit nang mapansin siya ng gasel, tumakbo ito palayo. Hoy, huwag kang tumakbo. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang tumulong. Sinundan ni Little Red Riding Hood ang gasel patungo sa kagubatan. Ngunit napakabilis tumakbo ng gasel. Bigla na lang itong nawala. Nagpatuloy si Little Red Riding Hood sa pagsunod sa gasel. Ngunit naisip niyang imposible na itong mahanap. Napatingin siya sa paligid. Napansin niya na malayo na siya mula sa daan. Naliligaw na siya sa liblib ng kagubatan. Dahil sa makapal na niebe, mahirap nang malaman kung nasaan siya. Naisip niyang sundan ang mga bakas ng paa niya sa nilakaran niya. Ngunit kalaunan ay natakpan na ng niebe ang mga bakas. Kinakabahan na si Little Red Riding Hood. Naliligaw na siya at naiiyak na siya. Anong gagawin ko ngayon? Saklolo! Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Saklolo! May nakarinig naman sa kanya, pero ito ay walang iba kundi ang masamang lobo. Tulong! May tao ba dyan? Sinundan ng lobo ang tawag na naririnig niya. Maya-maya ay nakita niya si Little Red Riding Hood. Dahan-dahan itong lumapit. Nang makita ng munting bata ang lobo sa harap niya, takot na takot siya at nagsisigaw. Saklolo! May lobo! Tulungan niyo ako! Psst. Huwag kang sisigaw. Hindi kita sasaktan. Narinig kita kaya narito ako para tulungan ka. Mukha namang hindi nananakit ang lobo, kaya kumalma si Little Red Riding Hood. Sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa ng batang babae sa kagubatan ng nag-iisa?
Hahatiran ko ng biskwit ang lola ko na may sakit pero naligaw ako. Oh, wala pang taong tumira dito sa liblib. Saan ba nakatira ang iyong lola na may sakit? Nagdududa pa rin si Little Red Riding Hood sa lobo, kaya hindi niya sasabihin kung saan nakatira ang kanyang lola. Hindi ko makita ang bahay ni lola dito. Kung may babalik mo ako sa kalsada, baka matuntun ko kung saan. Sige, halika. Sumunod ka sa akin. Walang magawa si Little Red Riding Hood kundi sundan ang lobo sa kagubatan. Ngunit may masamang plano ang lobo para sa kanya. Kapag nakarating kami sa kalsada, ituturo niya sa akin kung saan nakatira ang kanyang lola. Kakainin ko muna siya at pagkatapos ay kakainin ko rin ang kanyang lola. Yan ang tinatawag kong piyesta sa bagong taon. Ilang sandali pa ng paglalakad, natagpuan ng lobo at ni Little Red Riding Hood ang kalsada. Oh, nandito na tayo. Ngayon, naalala mo na ba saan ang bahay ng lola mo? Gusto nang paalisin agad ni Little Red Riding Hood ang lobo para makapagmadali na siya sa pagpunta sa kanyang lola. Kaya ko nang mag-isa mula rito. Hindi naman masyadong malayo. Yun yung pulang bahay sa dulo nito. Napagtanto ni Little Red Riding Hood na nagkamali siya sa nasabi. Ngunit huli na. Talaga ba? Sa paglapit niya kay Little Red Riding Hood, ngumanga ng malaki ang lobo. Ngunit nang makarinig ng putok ng baril, umaripas ito ng takbo. Nakahinga ng maluwag si Little Red Riding Hood at nagmadali ng tumungo sa bahay ng lola niya. Samantala, hinahanap pa rin ng mga ngaso ang lobo. Hindi niya napapansin ang bakas ng lobo sa niebe. Alam kong nandito ka. Mahanap rin kita. Matapos ang mapanganib na paglalakbay, sa wakas ay narating niya ang bahay ng lola niya. Kumatok siya sa pintuan. May narinig siyang boses mula sa loob. Bukas ang pinto, mahal ko nga po. Pasok ka na. Medyo nanibago si Little Red Riding Hood sa narinig na boses ng lola niya. Hindi ganun ang boses ni lola. Pero baka naman dahil may sakit siya. Binuksan ni Little Red Riding Hood ang pinto at pumasok. Lahat ng mga kortina ay sarado. Sa madilim na silid ay naroon ang kanyang lola na nakahiga sa kama at hanggang dibdib ang kumot. Salamat naman, dinalaw mo ako, Apo. Oh, ano yung dala mo para sa akin? Nagluto po si nanay ng mga biskwit. Hindi ka daw po makakarating sa bisperas ng bagong taon. Kaya naisip kong puntahan kita. Ang bait naman ng apo ko. Lumapit ka para makita kita na mas mabuti. Lumapit si Little Red Riding Hood sa kama ng kanyang lola. Ngunit nagkaroon siya ng hindi magandang pakiramdam tungkol dito. Lapit pa, Apo ko. Sige na, lapit pa. Isang hakbang na lang ang lapit ni Little Red Riding Hood sa kama ng kanyang lola. Nanibago siya sa hitsura ng lola niya. Lola, ano pong nangyari? Bakit ang laki ng tenga mo? Para mas marinig kita, Apo ko. At bakit po ang laki ng mga mata mo? Para mas makita kita, Apo ko. Yung mga braso mo, bakit po ang laki-laki? Para mas maiyakap kita, Apo ko. Yung ngipin, bakit may pangil ka? Para kainin kita. Biglang tumalon ng lobo mula sa kama at sinugod si Little Red Riding Hood. Saklolo! Bumalik ka dito. Hindi ka makakatakas sa akin. Nakalabas ng bahay si Little Red Riding Hood at mabilis na tumakas. Ngunit matulin din ang lobo at maaabutan na siya. Sa akmang madadakma na siya ng lobo, may naapakan ang paa nito. At
Nakita na lang ng lobo ang sarili na nakasabit na siya sa puno. Huminto si Little Red Riding Hood at paglingon niya, nakita niyang nabitag ang lobo. Nilapitan niya ito. Sabihin mo sa akin, masamang lobo, nasaan ang lola ko? At ano ang ginawa mo sa kanya? Magsalita ka! Wala na siyang gagawa. Huwag kang mag-alala. Nakita niya ang mga ngaso na parating. Nasa mabuting kalagayan ang lola mo. Nang mabaitaan kong may sakit siya, dinala ko siya sa aking kubo upang maprotektahan siya. At naglagay ako dito ng pitag para sa lobo. Mabuti naman na nahuli ito bago pa man makapaminsala sa inyo. Masamang lobo, pinasok niya ang bahay ng lola ko, tapos isinuot niya ang damit ni lola. Pero alam kong may kakaiba dito, di niya ako nalinlang. Halika na, puntahan natin ang lola mo. Hayaan na natin nakasabit yan dyan sa bisperas ng bagong taon. Bukas ko na yan aasikasuhin. At sinundo na nga nila ang lola sa kubo ng mga ngaso. Sinigawan sila ng lobo. Hoy! Huwag niyo akong iwanan dito! Bumalik ka dito! Gabi na nang makauwi si Little Red Riding Hood kasama ang lola at ang mga ngaso. Hinihintay na siya ng kanyang ina sa harap ng bahay. Tuwang-tuwa siya nang makita ang anak. Anak, saan ka pa ba nagpunta? Oh, Nay, ikaw pala. May masamang nangyari ba? Ikukwento ko po lahat, nanay. Pero dapat po muna akong humingi ng tawad. Lumihis po ako sa landas, kaya naligaw ako sa kagubatan. Hindi na po ako susuway ulit. Doon na nagdiwang ng bagong taon ang mga ngaso sa bahay ni na Little Red Riding Hood. Sama-sama silang kumain ng medyanoche at sumayaw sila sa pagpasok ng bagong taon. At ito naman ang pinakamalas na bagong taon para sa lobo. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, masayang naninirahan ng isang mag-iinang kambing. Ang kukyut ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sinuman. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapanling lang siya, kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, sapa! Ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sa akin ay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka pong mag-alala, nanay. Mapaprotektahan namin ang aming sarili. Maasahan mo po kami. Isa-isang hinalika ng ina ang mga anak at nagtungo na sa kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi ka namin, nanay. Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo. Hindi mo kami malaloko. Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumili ng tisa at kinain ito. Medyo lumambot ang boses niya, kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto uli. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap ang lobo ng may banayad na boses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain mula sa kagubatan. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay.
Pagbubuksan na sana siya ng pinto nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka, tingnan natin ang paan niya sa ilalim ng pinto. Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paa ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ang pinto. Hindi ka namin pagbubuksan ng pinto. Hindi itim ang mga paa ng nanay namin. Puti sila. Ikaw ang lobo. Galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Maaari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain para sa inyong lahat. Patingin nga ng mga paa mo kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila at binuksan ang pinto. At ano ang tumambad sa kanila? Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot ay sumisigaw sila. Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag na kayong magsayang na oras. Uhulihin ko kayong lahat. Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalaway sa kama. Ang pangatlo'y pumasok sa chimenea. Ang pang-apat ay nagtago sa kusina. Ang panglima'y pumasok sa aparador. Ang pang-anim ay sa likod ng kurtina. At ang pang-pito ay sa higanteng orasan sa dingding. Ngunit mabilis ang tusong lobo. At isa-isa niya silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Tago, dali! Halik kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Mauhuli ko rin kayong lahat. Busog na siya kaya sumuko na siya sa paghahanap at lumabas na. Ang isa na hindi niya natagpuan ay ang nagtatago sa orasan. Doon sa malaking bakuran na hindi masyadong malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng isang puno. At nakatulog siya. Naghihilik pa. Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari. At nag-aalalang napasigaw. Naku! Ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay, ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kurtina, magulo ang kama, at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila, ngunit walang sumagot. Sa wakas nang tawagin niya ang huling pangalan, saka lang siya nakarinig ng munting tinig. Nasa loob ako ng orasan ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan at nilabas ang kanyang anak doon. Nagyakapan ng mag-ina. Umiiyak na kinuwento ng munting kambing ang pangyayari. Nagpanggap ang lobo. Akala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain ng lobo ang lahat ng mga kapatid ko. Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak, lumabas sila ng bahay. At doon sa bakuran na pinwestohan ng lobo, nakita nila ito na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya ay gumagalaw pati ang mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasdan ng inang kambing ang lobo. Napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos! Buhay pa kaya ang mga anak ko sa tiyan niya? Nakaisip siya ng plano at inutusan ang bunsong anak. Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayom, sinulid at gunting. At kasabay nun ay nangolekta naman ang ina ng 6 na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing,
Ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak at paisa-isang naglabasa ng mga maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ng mga munting kambing ang inang sumagip sa kanila. Nanay! Nanay, mahal ka namin! Mahal ka namin! Lahat sila ay puno ng kagalakan. Aking mga munting kambing, ligtas na kayo. Maingat na nilagay ng inang kambing ang tinipong mga bato sa loob ng lobo. Pagkatapos ay tinahini ang tiyan nito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo na di niya ito nararamdaman. Hindi nga siya gumagalaw. Tahimik namang lumayo ang mag-iinang kambing. Nang magising ang lobo, saka lang niya naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing na nakain niya. Nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad, nag-uumpugan ng mga bato. Ay, ang bigat ng tiyan ko. Para bang lahat ng kambing na nakain ko ay naging bato. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod. Pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Tulungan niyo ako. Nalulunod ako. Tulong. Sumisigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang bigat ng mga bato, kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nang makita ng mag-iina ang nangyari, tumakbo sila sa ilog. Hindi na siya lumutang! Wala na ang lobo, mabuti nga. Wala na tayong problema! Patay na ang lobo. Hawak-hawak ng kamay, nagsayawan sila at nagtalunan. Mula sa araw na yon, masaya at tahimik na namuhay ang mag-iinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa kakahuyan. Noong unang panahon, may 3 maliliit na baboy na naninirahan kasama ang kanilang ina sa isang munting bahay. Panahon na para umalis sila sa kanilang tahanan at matutong mabuhay ng mag-isa. Tinawag ng inang baboy ang 3 anak sa tabi niya. Mahal kong mga anak, panahon na para kayo ay magsarili. Magsimula kayo ng bagong buhay. Ngunit tandaan, anuman ang gagawin ninyo sa mundong ito, gawin ang pinakamahusay na makakaya nyo upang manatiling buhay. Medyo malungkot at may kaunting kaba, nagpaalam na ang 3 maliliit na baboy sa kanilang nanay at humayo na sila. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila ang lupa kung saan maaari silang magtayo ng kanilang sariling tahanan. Ang bunsong baboy ay nagpasya na itayo ang kanyang bahay gamit ang dayami. Inisip niya na ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan upang bumuo ng isang bahay. Sa paraang ito, marami siyang oras para makapaglaro. Natapos ng pinakabatang baboy ang kanyang bahay sa isang araw lang. Sumigaw siya sa mga kuya niya. Hoy mga kuya, tapos na ako! Tiningnan ng panganay na baboy ang bahay. Okay, ngunit hindi matibay ang bahay na to. Paano ka mapoprotektahan nito mula sa mabangis na lobo? Hindi pinansin ng bunsong baboy ang sinabi ng kanyang kuya. Huwag kang mag-alala kuya, walang mangyayaring ganun. Okay, wag mong sabihin di kita binalaan ha. Nagpasya naman ang gitnang kapatid na gawing kahoy ang kanyang bahay. Mula sa mga sanga na kanyang nakolekta sa kakahuyan, ay nagpasya siyang magtayo ng isang maliit na bahay. Tumagal ng eksaktong 3 araw ang kanyang pagtatayo ng bahay. Lumapit ang panganay na baboy. Mahal kong kapatid, mahusay ang ginawa mo. Ngunit baka hindi ito matatag. Mapoprotektahan ka ba nito mula sa lobo? Sumagot ang gitnang kapatid. Huwag kang mag-alala kuya, ligtas ako sa bahay na to. Okay, wag mong sabihin di kita pinaalalahanan ha.
Habang ang dalawang maliit na baboy ay masaya sa kanilang bagong bahay, ang pinakamatanda sa kanila ay patuloy na nagtrabaho dahil nagtatayo siya ng bahay mula sa laryo at mga bato. Inisip ng mga nakababatang kapatid na sayang lang ang pagsisikap niya. Wala silang ginagawa kundi maglaro sa maghapon. Bakit ka pa magpapakahirap kung pwede ka naman mabilis makatapos kung magtatayo ka ng katulad sa amin? May kinakatakutan kasi siya eh. Hindi sila pinapakinggan ng panganay na baboy. Nagtrabaho siya ng isang buong linggo at natapos din niya ang bahay na gawa sa ladrilyo at bato. Pagkaraan ng ilang araw, may isang gutom na lobo na dumating. Tumayo muna siya sa harap ng bahay na dayami. Nagpapahinga ang bunsong baboy sa loob ng kanyang bahay kubo. Kumatok ang lobo sa pinto. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Hindi mo yan magagawa dahil matatag ang bahay ko. Kaya hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa nawasak ito at lumipad. Mabilis namang nakatakas palayo ang baboy. Tumakbo siya papunta sa bahay ng gitnang kapatid na gawa sa mga sanga ng puno. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, parang hinagis ng baboy ang sarili papasok sa loob ng bahay. Dali, isara mo ang pinto. Baka pumasok dito ang lobo. Huwag kang mag-alala, bunso. Hindi niya tayo maano sa bahay na to. Maya-maya ay dumating ang gutom na lobo sa kahoy na bahay ng pangalawang kapatid at sumigaw. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Hindi mo masisira ang bahay ko. Kaya hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa bumagsak ito. Kumaripas ng takbo ang magkapatid na baboy papunta sa pangatlong bahay. Bahagyang nakalayo sila sa lobo. Kuya, papunta na dito ang lobo. Anong gagawin natin? Sumagot ang panganay na baboy na may kumpiyansa sa sarili. Huwag kayong mag-alala. Hindi mapapasok ng lobo ang bahay na to. Maya-maya, dumating ang gutom na lobo sa bahay na bato ng panganay na baboy at sumigaw sa tatlong maliliit na baboy. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Huwag mo nang subukan, masamang lobo. Hindi ka maaaring pumasok sa bahay na ito. Nagalit ng husto ang lobo, kaya buong lakas na hinipan ng bahay. Ngunit walang nangyari. Paulit-ulit niyang sinubukan, pero hindi niya ito natinag. Dahil sa pagod, nagpa siya ang lobo na sumubok ng ibang paraan para makapasok sa bahay. Nakita niya ang tsimeneya sa bubong at nagsimulang umakyat. Napagtanto ng panganay na baboy na ang lobo ay umakyat sa bubong para pumasok sa tsimeneya. Kaya mabilis niyang sinindihan ang pugon sa ilalim nun at nagsalang ng isang malaking kaldero na may tubig. Nang maakyat ng lobo ang tsimeneya, hinulog niya ang sarili sa loob nito at dumiretso sa kumukulong kaldero. Tulong! Aray! Mainit! Maluluto ako dito. Sa wakas ay ligtas na sila sa lobo. Masayang nagyakapan ang magkakapatid na baboy. Kinabukasan, binisita ng tatlong maliliit na baboy ang kanilang ina upang ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Tama ka, nanay. Ano man ang gagawin natin sa mundong ito, dapat gawin ng lahat ng makakaya upang ang pinagtrabahuhan ay maging matagumpay. Simula noon, ang dalawang baboy ay hindi na naging tamad. Masipag na sila tulad ng kanilang kuya at namuhay silang masaya at ligtas.